natin na tumatag tayo, tumibay sa kapayapaang bigay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, kapayapaan, ayon sa Hebrew, ang Hebrew word ng peace ay shalom. Ang ibig sabihin ng shalom is more than the absence of conflict or absence of problems. No? Na ibig sabihin daw ng shalom ay hindi higit ito sa yung kasi minsan ang kapayapaan na nakikita natin, of course, pagka maayos ang lahat, walang problema, walang sigalot, walang pagbuluhan, mapayapa. Tama naman po yan. Pero ito raw shalom, itong peace na ito na galing sa Panginoon, which is shalom in Hebrew, it is more than that. Higit pa ito sa ganoon. Sapagat ang shalom, ang ibig sabihin niya, completeness, wholeness, fullness, and soundness. Ibig sabihin, kompleto, walang kulang, at buong buo, no? At saka mabuting-mabuti ang ibig sabihin. Kaya nga natin sinasabi, miski sa aking mga messages, ang ibig sabihin ng shalom, nating broken, nating missing, nating lacking. Ibig sabihin, kompleto, walang crack, walang kulang, no? At talagang punong-puno, buong-buo ang mga pagpapalang nilalaan sa atin ng Panginoon. At kapag kami mga ganitong pagpapala, ito ang kapayapaan at kapanatagang bigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sa Greek naman, ang ibig sabihin ng peace is Irene. Ang ibig sabihin naman ng Irene, sa wikang Griego na sinalin yung peace, ay ibig sabihin naman ng harmony, quietness, rest, unity in one accord, and calmness of spirit, soul, and body. Yun naman ang Irene. Ang ibig sabihin ng kapayapaan niya ay nagkakasundo, nagkakaisa, at nagtutulungan, matiwasay, mapayapa, no? At saka mayroong kapahingahan at matahimik. Yan ang buhay. Yan naman ang ibig sabihin. Medyo mas grabe yung pakahulugan ng shalom, no? Kaya mas madalas ginagamit yung shalom. Kasi sa shalom, kompleto na ang lahat. Mapayapa na, may katiwasayan, no? Kalmado ang lahat, tahimik, at higit pa roon. Yan. Ganoon ang shalom. At ang kapayapaan ng Diyos ay sabihin, angat siya doon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maaaring minsan maraming problema, maraming paguluhan, pero ang kapayapaan ng Diyos, kahit na minsan medyo may mga problema ka nakikita, nai-stress ka, nininervous ka, pero deep within, meron kang kapahingahan galing sa Diyos. Meron kang kapahingahan, meron kang kapayapaan na galing sa Panginoon. Yung iba, nagugulumihan na lang, pero ikaw payapang-payapa ka pa. And that is the peace of God. Kasi yung kapayapaan ng Diyos ay mahigit pa doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Yan ang peace ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. Sa aklat din ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi ni Timothy, God does not give us a spirit of fear, but the spirit of, sound mind, hindi na tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot, no? Kaya nga, ang binigay sa atin ng Panginoon, power, love, and sound mind. Binigyan tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, at saka magandang kaisipan. Kaya nga, kapag nagugulumihan ng tayo masyado, mga kapatid, nakalimutan natin na mayroong kapayapang bigay ang Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Lalo na po sa paglatad natin at pamumuhay sa taong ito, no? Gusto ng Panginoon pasaganain din niya ang kapayapaan at kapanatagan sa ating mga puso't kalooban. Na kahit na minsan may mga problema tayong kinakaharap, meron tayong mga trials, challenges sa buhay nito, pero meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sapagkat alam natin ang Diyos ay in control sa lahat ng ito. At ang pinakamatinding kalaban ng ating kapayapaan, of course, yung fear. No, magkakasama na yan, fear, worry, stress, nervousness, no? At mga kaguluhan, iba't iba yan na dumarating sa ating mga kaisipan at minsan nakikita natin sa ating kapaligiran. Merong mga tinatawag na yung iba, fear of criticism. Natatakot tayo lagi sa sasabihin ng tao, ano masasabihin sa akin ng tao, paano na lang? No, na sasabihin nila, masyado naman akong panatiko, sasabihin nila, ganito ako. Mga kapatid, minsan nagdadala sa atin ng takot yan, nai-stress tayo sa laging sasabihin sa atin ng tao. Meron namang mga fear of lack o mga kakulangan. Natatakot tayo sa mga dumarating na kahirapan, dumarating na mga kakulangan, no? Yung mga, minsan yung mga pagkakautang, natatakot tayo, no? Na yung mga
tayo. Meron namang iba, ang takot nila, tumatanda na sila. No? Minsan, isa pang matinding kaaway natin na bibigay ng takot sa atin, nag-aalis ng kapayapaan natin. Kamatayan. No, of course, maraming tao, kahit Kristiyano, natatakot sa araw ng kamatayan. Pero hindi mga Kristiyano namang hindi. Kasi alam nila, pagkatapos naman ng buhay nito, doon naman sila sa piling ng Panginoon, mas maganda, mas pinagpala, mas masaya, wala nang pagluha, wala nang sakit karamdaman. Amen po ba? Pero of course, ang tao, gusto pa rin natin mamuhay ng mahaba dito sa lupa. Kaya nga pag dumarating yung nagkakaedad tayo, of course, papunta tayo doon sa ganung kalagayan. At hindi lang naman yung mga nagkakaedad. Kasi kamatayan, wala namang pipiling edad yan. No? Yung mga, minsan natatago tayo sa oras ng mga sakit natin. Siyempre, mga bagay yan na nagbibigay takot sa atin. Nagbibigay ng pangamba, kabalisahan. Pero dapat nating ang dapat na umiran at maghari sa buhay natin ay walang pang kapayapaan at ang kapanatagan ng Diyos sa ating mga puso. Kasi pag mas lalo tayo, kaya nga yung mga nagkaka-COVID, sabi ng mga nabasa ko, ang nakakapagpatindi pala ng COVID, yung stress ng tao. No, na dahil na kinakabahan na siya, naninervous na siya, nagugulumihanan na siya, lalong tumitindi yung COVID. Humihina lalo yung immune system ng tao. No, kasi nawawala yung kapayapaan at kapanatagan. Pero pag mayroong kapayapaan at kapanatagan, lumalakas. Lumalakas yung espiritu, lumalakas yung kaluluwa, lumalakas yung immune system. Bakit? Dahil ito sa kapayapaan ng Panginoon. Amen po ba? Katulad ng isang sabi ko sa inyo nabasa ko sa Amerika, yung isang lalaki, sabi sa kanya ng doktor, palala ng palala yung COVID niya. Pero ang Panginoon nangusap sa kanya na pinagaling na kita. No, dahil doon sa paniniwala niya, doon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, nagkaroon siya ng kapayapaan at kapanatagan. Na kahit ang sinasabi ng doktor sa kanya ay palala yung COVID niya, pero naniwala siya doon sa salita ng Panginoon. Kaya yun ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan, katiwasayan, at paniniwala na Panginoon, gagaling ako rito, makakalampas ako. Kaya nga kahit ang sabi ng doktor, hindi na siya, ay lumalala siya. Pero ang kanyang paninindigan ay doon sa salita ng Panginoon, nagbigay sa kanya ng kapayapaan, nagbigay sa kanya ng katiwasayan. Gumaling siya. At nakalampas siya doon sa kanyang kalalagayan doon sa COVID na yon. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kapayapaan sa ating mga buhay. No? Minsan may mga pagkakataon din naman ang mga kinakatakutan natin, yung mga failures natin. No? Minsan ilang beses natin tinry, hindi tayo nagtagumpay, natatakot na tayong mag-try. No? At yung iba naman natatakot na, ewan ko lang kung may natatakot yung mama. Amen po ba? Pero sa Bible, sabi ni Solomon, Panginoon, wag mo akong pahirapan. Wag mo akong pahirapin at wag mo akong payamanin naman. Sabi ganito. Kasi baka pag maghirap ako, makagawa ko ng masama. Baka naman pag yumaman ako, makalimutan kita. No? Kaya may mga taong ganoon. No? Pero mga kapatid, masarap yumaman. Amen po ba? Pag para sa Panginoon, huwag tayong matakot yumaman. Kaya lang, of course, ang ingat tayo habang tayo po yumayaman. Kasi may mga taong pag yumayaman na nakakalimutan na si Lord. Nasa isang tabi na si Lord. Second na lang si Lord. At hindi na siya ang pangunahin sa buhay. Mga kapatid, kapag medyo na mali na yung mga tahak natin sa buhay dito, doon nagkakaroon ng problema. At pag dumating yung mga problema, minsan nawawalan tayo ng kapanatagan sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa Biblia, ay of course, mga tao ng Diyos ay dumaan din sila sa mga panahong na natatakot sila, sa mga panahong nagulumihanan sila, nabalisa sila, pero they have come to a point na na-overcome nila dahil sa tulong ng Panginoon. Sila Moises, nung sila ay nahabol ng mga Egyptians, habol ng mga Egyptians sa kanila sapagkat sila ay inalis na ng Panginoon sa Egypt at sila ay papunta na sa Promised Land. Kaya dumating yung isang pagkakataon na nasukol na sila ng mga Egyptians doon sa harap ng Red Sea o yung dagat na pula. Kaya lahat sila ay natakot sapagkat nakita nila dumarating ng mga parwake at ang mga sundalo ng mga Egyptians. Natakot silang lahat, nabagabag sila. Pero si Moises ay tumawag sa Panginoon at ang sabi ni Moises sa mga tao, "Fear not, stand still and seek the salvation of the Lord." Amen po ba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Sige, tumayo kayo at tingnan nyo kung paano ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo, napakahirap manalo kapag tayo ay puno ng takot. Kailangan ma-overcome natin yung mga takot natin, yung mga fears natin. At sa ang mamamayani sa atin na yung kapayapaan, katiwasayan. Nakasama natin si Lord. At sa buhay nito, ipapanalo tayo ng Panginoon. Amen po ba?
At ito naman ang gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto niya tayong bigyan ng kapayapaan at paranas sa atin, anak, nandito ako, huwag kang mabahala, huwag kang magulumihanan, huwag kang mabalisa. Kaya nga, pag tinignan niyo yung Bible, sa Bible ay binanggit yung do not fear o do not be afraid for 365 times. Lagi po natin naririnig yan sapagkat ang sinasabing huwag kang matakot ay binanggit ng 365 times in the Bible. Ibig sabihin, isa sa bawat isang araw sapagkat 365 days in a year. Ang salita namang peace ay binanggit sa King James Version of the Bible 429 times. No, mahigit 400 beses binanggit ang kapayapaan na kasama ng do not fear, meron pang word na peace, kapayapaan. At ito ay binanggit ng 429 times. It is more than doon sa 365 days, 365 times ng word na do not fear o do not be afraid. At ang kasalitang kapayapaan ng Panginoon ay gusto niyang iparanas sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sina Moises, yung mga Israelites, nung nagsalita si Moises patungkol sa gagawin ng Panginoon, ang mga ka-Israelites ay namangha at nagkaroon ng kapayapaan at kapiwasayan sapagkat alam nilang lalampasan nila ang bagay na yun. And because of that peace, because of that word from the Lord na sinabi ni Moises sa mga Israelita ay tumiwasay at ang mga Israelita ay nagkaroon ng panibagong pag-asa at pananampalataya at sa kaganapan, nakalampas po sila ron, binuksan ng Panginoon ng Red Sea. Alam niyo po, minsan pagka tayo po ay pag tayo pinababalisa, minsan din natin makita ng si Lord para mayroong paraan para sa atin. No? Kasi kapag nababalisa ang isang tao, masyadong nag-aalala, minsan parang natitignan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, at hindi natin makita mayroong parang kaparaanan si Lord. Amen. Kaya pumayapa ka lang. Amen po ba? Amen. Manalig ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Sapagat anumang sitwasyon dinadaanan mo, may kapayapaan si Lord at meron siyang kasagutan para sa iyong dinadaanan. Amen po ba? At pag dumalo yung kapayapaan ng Panginoon, makikita mo merong daan at merong kaparaanan si Lord para ilampas ka, pagtagumpayin ka sa anumang dinadaanan. Amen. Ganun din mga kapatid si Jacob, nung nakakaharap na niya yung kanyang kapatid na si Esau, dahil nagkagalit na itong magkapatid na to, kasi itong si Jacob, dinaya niya yung kanyang kapatid, kaya nga Jacob ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya, manlilinlang. At nilinlang niya yung kanyang kapatid, sapagkat yung kapatid niya yung panganay, yung kapatid niya dapat ang tumanggap ng basbas, buhat sa kanilang tatay na si Isaac. Kaya lang, yung nanay ni Jacob, nanay nila si Rebecca, mas paborito itong si Jacob. Kaya sinuportan itong si Jacob para makuha yung basbas ng tatay at mapunta kay Jacob. Nung malaman ni Esau na niloko siya ng kanyang kapatid, ang kanyang sabi ni Esau, pagka namatay ang tatay natin, papatayin kita. Para sa ganon, yung pamana mo sa akin na, sapagat ako naman talaga ang panganay. At doon natakot si Jacob, kaya sabi ng nanay niya, anak, umalis ka na muna rito dahil sa tindi ng galit ng kapatid mo, pumunta ka doon sa uncle Laban mo, yung kapatid ng kanilang nanay na si Rebecca. At pumunta siya ron, pero after 14 years, pabalik na siya sa kanilang lugar at magtatagpo na sila ng kanyang kapatid. Of course, pag binasa niya yung Genesis 32, nandiyan yung pabuhay ng istorya niyan, si Jacob ay takot na takot sa kanyang paglalakbay. Sapagkat alam niya makakasalubong, lalo na't nagkaroon siya ng balita na makakasalubong niya ang kanyang kapatid sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanilang lugar. At doon siya nanalangin sa Diyos. Kaya nga ito yung sinasabing Jacob wrestled with God. Nanalangin siya sa Panginoon. Sa panahong punong-puno siya ng takot, punong-puno ng agam-agam. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Itong kanyang kapatid na pinagbantaan siya. Itong kanyang kapatid na galit sa kanya. Makakaharap na niya. Kaya nga, umisip siya ng mga kaparaanan sapagkat si Jacob ay nagkaroon ng dalawang pamilya, dalawang asawa. Pinaghati niya. Sabi, dito yung isa, dito naman yung isa, tsaka yung mga anak. At parang kung sakaling magalit yung kapatid ko at maghigante, pag nilusod yung isang pangkat, at least makaligtas. Pero si Jacob nung gabing yon ay pumunta siya sa isang dako na kung saan ay pinatagpo niya ang Panginoon. At yun yung sinasabing Jacob wrestled with God. Sa magitan ng kanyang panalangin, tumanggap siya sa Panginoon ng panibagong kalakasan. Tumanggap siya sa Panginoon ng kapayapaan ng kanyang puso at kalooban.
At sa kinabukasan, ay bago siya umalis sa presensya ng Diyos, sabi niya nung magbubukang liwayway nang, sabi ng lalaking kausap niya, bitawan mo na ako sapagkat magbubukang liwayway nang. Sabi ni Jacob sa Genesis 32, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. At binasbasan siya. Sabi, anong pangalan mo? Jacob. Mula ngayon, hindi ka na Jacob, ang pangalan mo na ay Israel, sapagkat ikaw ay nakipagbuno sa Panginoon at ikaw ay naging mananagumpay. Amen po ba? Mga kapatid, yung panalangin po natin ay nagbibigay sa atin ng kaptiwasayan at kapayapaan sa buhay na ito. Amen po ba? Masyado tayong nagugulubihanan kapag talagang ang buhay po panalangin po natin na hindi po natin na ilagay sa maayos at magandang kalalagwayan. Kaya mahalaga na i-prioritize po natin ang ating mga panalangin. Sapagkat dyan sa ating mga buhay panalangin, dyan sa ating mga prayer room, dyan tayo tatanggap ng kapayapaan, katiwasayan, kaligtasan at katagumpayan na galing sa Panginoon. Amen po ba? At papayapa tayo na alam natin kahit anong nangyayari. Kasi nanalangin tayo, na-feel natin si Lord, kasama natin si Lord. Kahit na mga nakikita natin, kasi nadama natin siya, in-empower niya tayo. Kahit mga nakikita natin parang hindi maganda, pero deep within, meron tayong kapayapaan at kapanatagang. Kasama natin si Lord at nagtatagumpay tayo dito sa ating nalilalaman. Amen po ba? Amen po, palakpan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay nandito lagi. No? Kaya nga, ang prinsipe ng kapayapaan ay si Jesus. Kapag nasa atin ang Panginoon, may kapayapaan at may kapanatagan. It's just a matter na minsan, oo nga, nandito ang Panginoon, pero parang minsan na-neglect natin, nakalimutan natin, nandito nga pala siya. Nakikinig po ba kayong lahat? Para bagang naglalakbay ka, katulad ng lagi kong binabanggit, yung isang bata, pag naglalakad man yan sa madilim na larangan, sa madilim na lugar, pero pag alam niya kasama niya yung tatay niya, kasama niya yung nanay niya, malakas ang loob niyan. Pero pag na-feel niya na madilim, tapos maglalakad siya mag-isa, tapos wala siyang kasama, of course nakakatakot. Pero kapag meron siyang kasama, lalo na ang kasama niya, yung tatay niya, o kaya ang nanay niya, mapayapa siya. Kasi alam niya, meron siyang kasama na magtatanggol sa kanya. Amen po ba? Ganun din tayo mga kapatid. Ano bang dinadaanan mo sa buhay? May kasama ka. Amen po ba? Si Lord kasama mo. Amen po ba? Kasama mo si Lord, kakampi mo si Lord, sumasayo si Lord. At higit sa lahat ang sabi ng pananakasulatan, the Lord goes before us. Ibig sabihin natin na si Lord. Ibig sabihin yung dadaanan natin, hinawi na ng Panginoon. Kaya nga lang talaga nga, hakbang ka lang sa pananampalataya, habang umahakbang ka, nakikita mo ang pagliligtas ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung doon sa panahon naman nila Joshua, nung sila'y lumakad sa Jordan River, nung lumakad sila sa Jordan River, nung umakbang sila sa Jordan River, ang nahati rin kasi yung Jordan River, nung dumaan sila Joshua. Pero nung dumaan sila, hindi naman sa isang iglap na hati. Habang lumalakad sila, bumababa yung tubig. Hanggang yung tubig ay mahati. Nakikinig po ba kayo lahat? Minsan talagang nahakbang tayo ng pananampalataya. Paghakbang mo, maaaring nandun pa rin. Maaaring may tubig pa rin. Pero umakbang ka lang ng umakbang. Habang humahakbang ka, bumubo ka at makakalampas ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Isang bagay lang na dapat mong tandaan, hindi ka iniiwan ng Panginoon. Pumayapa ka kasi may kasama ka. Amen po ba? At ang kasama mo ay yung Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Yung nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, si Hezekiah ay natakot din sapagkat noong panahon niya, ang Assyrian king na si Sennacherib ay masyadong makapangyarihan ng panahon na yun. At lahat ng mga sinakop na bansa nitong ni Sennacherib ng king of Assyria ay lahat natalo niya. Kaya nung isang pagkakataon, nang lulusubin naman niya ay ang bansang Israel, na kung saan si Hezekiah ang siyang hari ng panahon na yun. Kaya si Hezekiah, of course, takot na takot siya. Kasi alam niya itong makapangyarihang hari na to, napakalakas na bansa na to, at maraming mga armies ay sumulusubin kami. At kung titingnan niyo, maging sa mapa, napakaliit po talaga ng Israel. Napakaliit po talaga. At lulusubin sila, kaya si Hezekiah sa 2 Chronicles chapter 32, nagulumihanan siya, natakot siya. At dumalangin siya sa Diyos at sinabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot. Kasama natin si Lord, mas makapangyarihan si Lord kaysa sa hari ng Assyria na si Sennacherib. At ang sabi naman ni Sennacherib, yung mga pinuntahan naming bansa, silang lahat ay tumawag sa kanilang Diyos, pero walang nagawa ang kanilang
Diyos laban sa amin, sabi ni King Sennacherib ng Assyria. Paano pa ang Diyos ng mga Israelita? Wala rin magagawa sa amin ang inyong Diyos. Pero si Hezekiah nanalangin kasama ang propetang si Isaiah. Nakikinig po ba kayong lahat? At sa kanilang pananalangin ng Diyos ay kumilos, nagpadala ng isang anghel at pinatay ng isang anghel ang 185,000 na sundalo ng mga Assyrians. Amen po ba? Isang anghel ang pinadala at pinatay niya at hiyang-hiya itong si King Sennacherib sa ginawa ng Diyos na buhay. Mga kapatid, talagang maraming mga nakakatakot lalo na sa ating panahon. Minsan natatakot tayo bukas. Ano bang mangyayari bukas? Ano pa bang mangyayari sa atin after 2021? Natatakot tayo minsan sa mga, yung katulad nga lang ng mga vaccine na lumarating. No, maraming natatakot, ayaw magpa-vaccine. Nakikinig pa ho ba kayo? Nakikinig pa ho ba kayo lahat? Doon nga sa Las Piñas, sabi ng balita, Las Piñas pa yun, Parañaque, saka doon sa Navotas. Ang gusto lang magpa-vaccine doon, yung sa iba, 20% lang. Yung sa Navotas, 30% lang. Pero sa Quezon City, parang alam ko 90 to 95%. Gusto nilang magpa-vaccine against this COVID. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Sino ba magpa-vaccine dito? At nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang lahat ng ito, kung dumating man sa atin yung vaccine, alam nyo, pati kami naman pinagpe-pray namin yan. Panginoon, kung dumating man ang vaccine sa amin, ang dalangin namin, Panginoon, yung vaccine namin ay cleansed, sanctified by the blood of Jesus. Amen. Kasi minsan din natin maiwasan. Baka dumating ang time tayo naman ang sa ngayon kasi voluntary. Hindi natin alam kung gagawin compulsory. No? Na lahat dapat mabaksinan. Pero ayon naman sa aking narinig na balita, ang talaga daw plano, 60% lang magkaroon ng vaccine. Kaya kung ayaw mo magpa-vaccine, maaaring kasama ko rin sa 40% nawa. Amen po ba? Kasi ang ayon sa kanila, pag naka 60% na, malaki na ang porsyento na hindi na siya makakahawa pa o hindi na siya magkakaroon ng malaking transmission pa. Kaya ang target ay 60%. Hindi ko lang alam kung mababago pa yun. Nakikinig pa ba kayo lahat? Mga kapatid, just pray about it and for it. No? Huwag tayo mabahala. Kasama natin si Lord. Pumayapa ka, huwag kang matakot. Nakikinig po ba kayo lahat? Pinapanood ko yung isang doktor, si Richard Mata. Christian po yan. Si Richard Mata, kung nakikita niyo siya sa Facebook. Isang nagpo-post siya. At pinapanood ko siya tungkol sa kanyang kasi Christian at saka actually pediatrician siya. Pero of course, in the field siya ng medicine. Kaya nagbibigay din siya ng mga comment at mga kaalaman tungkol sa mga vaccine. Sabi niya yung nangyari niya sa Europe na merong namatay sa COVID vaccine, sabi niya ang in-inject sa kanila yung Pfizer. Kasi yung Pfizer daw malakas daw yon. Hindi daw katulad ng Sinovac na galing sa China. Kaya sabi niya, pag may dumating na vaccine, magpapa-injection din ako. Sabi niya ganito. Doktor po yun, ha? At sabi niya, kaya lang, sa mga vaccine na to, dapat i-assess din ng tao. Pag yung matanda na, dapat hindi yung Pfizer. Kasi yung Pfizer daw malakas. At yung Sinovac, ayos lang daw yun para sa mga sa mga edad na. No, kasi yun daw vaccine na yan, pag nilagyan ka ng vaccine, ayon doon sa mga naririnig ko sa kanya, no? Nakikinggan ko lang siya, no? Kumbaga, pag nag-vaccine daw nung Pfizer, no, parang kumbaga, nung nilagyan ka ng vaccine, nagmumultiply daw yun. Yung na yun sa loob, kumbaga kung nilagyan ka ng 100 sundalo na panlaban sa COVID, magmumultiply yun pag yung Pfizer. Pero yung sa Sinovac, hindi rin nagmumultiply. Pag yung panlaban na yung pinasok sa'yo ng Sinovac, 100 lang yun. Kaya yung may hina yung resistensya, pag nagmultiply, doon nagkakaroon ng mga adverse reactions. No? Kaya sa kanya, sabi niya, okay lang yung mga vaccine sa kanya. Hindi siya nagbigay ng negative. No? Nakikinig po ba kayo na? Kaya po, tayo naman, habang hindi pa dumarating sa atin, just pray about it. Huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan. Hawak tayo ng Panginoon. Amen po ba? Maging ang mga araw ng buhay natin dito, hawak ng Panginoon. At kaya niyang pahabain yan, at extend yan ayon sa kanyang kalooban. At kung tayo man ay bigla kukunin na ng Panginoon, siguro talaga
natin, no? Hindi dahil sa COVID, hindi dahil sa mga bagay, kundi tayong lahat ang nagtiwala at umasa sa Panginoon. Binigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan ng Panginoon. Kasi matindi natin kalaban yung takot, yung stress. Yan ang matindi natin kalaban sa mga panahon ito. Nawawalan tayo ng kapayapaan, katiwasayan sa buhay dito dahil sa mga iba't ibang mga pangyayari sa ating paligid. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga itong mga pangyayari dito sa banal na kasulatan, sa kanilang mga buhay ay napakatindi ng mga fear na dumarating, mga kabalisahan ng buhay. Pero mga kapatid, hayaan natin mangibabaw ang kapayapaang bigay ng Panginoon. Amen po ba? Na dapat natin malaman sa araw-araw, inaalala ka ng Panginoon. At ang Diyos ay iingatan ka. Susustain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Sinustain niya na tayo. Iningatan niya na tayo. Amen po ba? Ipinagpapatuloy na lang niya. Kasi biro mo, nagsimula ang COVID na nag-lockdown, that was March. Abay, sa isang buwan, mag-isang taon na yan. Amen po ba? Pero nandito pa rin tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Malakas pa rin, kumakain, buhay pa rin. Amen po ba? Pumaya-payapa na. Amen po ba? Sagot ka ni Lord. Amen po ba? Just entrust everything to the Lord. Huwag kang mabahala, huwag kang matakot. No? Minsan dumarating talaga yung mga ganyan, pero kasi natural naman reaction natin yan sa mga problemang dumarating. Pero huwag nating hayaan yan ay patuloy na mangibabaw. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Alam nyo kasi ang isang problema habang tinitingnan mo lumalaki. Pero kaya nga sabi ng Bible, looking unto Jesus. Look unto Jesus. Focus unto Jesus. Kasi habang nakapokus ka sa Kanya, mas lumalaki siya kaysa sa problema mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Although sinasabi natin napakalaki ng Diyos, napakamakamangyaриhan ng Diyos, pero mga kapatid, ang Diyos ay lumiliit, depende sa iyong pananaw at pananampalataya. Amen po ba? Maaaring sa iba na sabi niya, laki-laki ng Diyos, kayang-kaya ng Diyos ang lahat. Pero dun sa isa naman, sabi niya, hindi naman. Kasi hindi nakadepende yan sa pananaw mo. Nakadepende yan sa iyong paniniwala. Amen po ba? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya kinakailangan mo makinig ng makinig at makinig ng makikinig pa ng salita ng Diyos. Saan napapakinggan mo yung salita ng Diyos? Na pag-aaralan mo yung salita ng Diyos, lumalaki sa iyo ng lumalaki ang Panginoon. Lumalaki sa iyo ng lumalaki ang magagawa ng Diyos. Amen po ba? Nasa Kanya pala, walang imposible. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos at hindi natatapos ang salita ng Diyos hanggang nabubuhay tayo sa lupa. Amen. Kaya 30 taon ka na, 50 taon ka na sa kanya, sige lang, tuloy lang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit ang salita ng Diyos ay ang Diyos? Kaya si Lord, kailangan natin ang kanyang salita para sa buhay nito, maging matagumpay tayo at palampasan po natin ang mga season na ito at maluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Lahat ng nakikinig magsabi na Amen. Mga kapatid, magbibigay lang ko na ilang bagay how to experience the abundance of peace. Paano po natin mararanasan ang abundance of peace, the abundant peace that God has prepared for us at inireserve niya sa atin. Gusto niya, pumayapa ka. Nakikinig ba kayong lahat? At ang kapayapaan ng Diyos ay napakahalagang dala-dala mo sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Na kahit na anong nakikita mo, Lord, salamat kasama kita rito. Hindi ako mababahala, hindi ako mababalisa. Kaya nga sabi ng aklat ng Matthew chapter 6, huwag kayong mag-alala. Sabi, yung mga ikot, pinapakain ng Panginoon, yung mga damo dyan, nilalagyan ng damit ng Panginoon, nagkakaroon sila ng mga bulaklak, kayo pa kaya? Amen po ba? Kaya with those words, pumayapa ka. Huwag kang mabalisa, huwag kang magulumihanan. Ang sabi lang ni Matthew dun sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang si Lord. No, habang binibigyan mo siya ng pagpapahalaga, priority sa buhay mo, lahat ng mga bagay, nagmamanifest yung mga bagay na ipinagpala na niya sa buhay mo. They come into manifestations kasi nandun ka lagi sa Kanya. Siyang priority mo, siyang pinakamahalaga sa iyo. At yung mga bagay-bagay, nagkakaroon ng manifestation sa buhay mo. Amen po ba? Bakit? Kasi yung mga bagay-bagay na binigay na sa atin ng Panginoon. At habang tayo po ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa Kanya, doon nagkakaroon ng manifestations ang lahat ng mga pagpapala nito. Amen. Lahat po tayo pinagpala na ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya pumayapa ka sapagkat mayroon siyang magandang nilalaan para sa iyo. At habang lumalakad ka sa pananampalataya, paniniwala,
nararanasan mo yung manifestation ng mga inilaan ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen po ba? Mga kapatid, ang unang bagay na nais kong bigyan ng pansin para sa experiencing the abundance of peace, of course, number one, peace that is true and long-lasting can only be found in Jesus. No, huwag mo nang hanapin ang kapayapaan sa iba. Kasi merong worldly peace, meron namang godly peace. Ang sa atin, mas mataas kaysa sa worldly peace. Although tayong lahat ay nagmimiti ng kapayapaan sa ating paligid, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan, katiwasayan sa ating barangay, sa ating lipunan, sa ating bansa, sa buong mundo. Gusto natin ang kapayapaan at kapanatagan, pero ang kapayapaan ni Lord is more than that. Amen. Amen ba? Kasi yung iba, nandun lang sila, kaya pagka marami pang problema, hindi pa sila pumapayapa. Eh mga kapatid, kailan mawawala ang problema? Hindi nawawala ang problema. Kaya pag lagi kang nakapunto, pag wala ng mga problema, wala ng mga sigalot, wala ng mga ganito, mapayapa na ako, eh hindi mangyayari yun. Dahil may problema eh. Amen po ba? Pero ang kapayapaan ni Lord, despite the fact na meron pa rin mga problema, pero meron ka ng kapayapaan kasi galing sa Panginoon. Kaya nga, yung isa sa fruit of the Spirit is love, joy, and peace. No, meron kapayapaan doon. Kasi ang kapayapaan bunga. Bunga ng iyong pananalig sa Panginoon. Bunga ng kilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ito dahil. Kasi iba, siyempre, mapayapa tayo pag meron tayong pera, meron tayong pampagamot, meron tayong negosyo, kumikita tayo, kumakain ng maayos, maganda ang pamilya, nagkakasundo, mapayapa tayo. Eh, paano pagka wala na yung mga ganon? Paano kung biglang nawalan? Paano kung biglang nagkaroon ng mga problema? Ibig sabihin, walang kapayapaan. Mga kapatid, doon natin marirealize ang kapayapaan natin, si Lord talaga. Na dahil kami mga problema, alam natin, Lord, nandito ka. You are in control and you are in charge of all these things na nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Mga kapatid, ito ang kapayapaang bigay ng Panginoon. Mararanasan mo kapayapaang bigay ng Diyos kahit na minsan marami kang problema, pero meron kang kapayapaang kakaratagan. Kasi alam mo, ang Diyos ay in control. Nakikinig ko ba kayo lahat? At natatagpuan ang ganap na kapayapaan kay Lord. Mga kapatid, ito, nakikinig ko ba kayo lahat? Ito ang ganap na kapayapaan. Una, mahalagang you are at peace with God. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng ugnayan sa Panginoon. You have been reconciled with God through our Lord and Savior Jesus Christ. Diyan lamang dadalo yung kapayapaan ng Diyos kapag ka nagkaroon ka ng mapayapang buhay sa harap ng Diyos. Na alam mo na lahat ng mga kasalanan, sinuko mo na sa Kanya, alam mo, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, nagkakaroon ng kapayapaan. Amen po ba? Alam mo, pinatawad ka na ng Panginoon, alam mo na mahal ka ng Diyos, at ikaw na may lumapit sa Kanya ng may pusong nagpapakumbaba at pananampalataya. Yan ang unang kapayapaan na dapat nating matamasan. Peace with God. Dapat mayroong kapayapaan sa harap ng Diyos, kapanatagan sa harap ng Panginoon. Kaya nga ipinadala sa atin si Jesus upang sa magitan ni Jesus, lahat tayong lumalapit sa Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Siya rin ang dahilan, kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Siya rin ang dahilan, si Jesus, kung bakit tayo na-reconcile sa Diyos. Alam niyo po ba, lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, sabi ng Bible, they are enemies of God. Sila ay kaaway ng Diyos. Kasi salukat sila sa mga aral at mga panuntunan ng Panginoon. Pero tayo, na mga sumampalataya, tayong lahat ay pinatawad na. Tayong lahat ay ginalingan na. Tayong lahat ay pinapaging banal, pinapaging matuwid. Amen po ba? At tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Amen po ba? At kapag kaya ay na-realize mo sa puso mo, you have peace with God. That every time you come to Him, alam mo na ang Panginoon nandiyan para makinig sa iyo. Amen po ba? Nandiyan siya para tulungan ka, para kalingain ka. Amen po ba? Nandiyan siya para samahan ka. Amen po ba? Yan ang pinakamahalagang unang kapayapaan. And with that, yung kapayapaan na yun sa harap ng Diyos ay nagdadala din ng kapayapaan sa iyong puso. Kapayapaan galing sa Kanya. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya mahalaga yung ating mga sarili. How peaceable are we in the presence of God? Ikaw ba'y mapayapa sa presensya ng Diyos? Yung mga kasalanan mo ba'y sinuko mo na sa Kanya? Kinilala mo ba ang Kanyang ginawa sa iyo? Yung pagpapakasakit ni Jesus para sa iyo, kinilala mo na ba? Tinanggap mo ba na mahal ka ng Diyos at minamahal mo rin ba siya?
Amen po ba? Kapag ganyan ang iyong katayuan sa Panginoon, meron kang kapayapaan sa harap ng Diyos. At pag meron kang kapayapaan sa harap ng Diyos, yung kapayapaan ng Panginoon sumasayo, at yung kapayapaan din na ng Diyos ang daladala mo sa mga sitwasyon ng buhay mo, sa pagkitungo mo sa mga tao. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Alam niyo, pag hindi tayo mapayapa sa harap ng Diyos, minsan mas maging sa ating mga ugnayan sa tao, imbis na magbigay tayo ng kapayapaan, nakakagulo pa tayo. Kasi miski tayo, hindi natin alam yung tayo natin sa harap ng Diyos. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung tao po kasing patuloy na, yung isang taong lumaki sa pagmamahal, nakaranas ng pagmamahal, ang ipapadama niya ang pagmamahal. Amen. Amen po ba? Kasi bakit? Yun ang pinanggap niya eh. Yun ang nakalakihan niya eh. Kaya kapag isang bata, pagka lumaki yan sa isang pamilya na mapagbigay, lumaki yan sa isang pamilya na generous, matulungin, yun din ang nakakalakihan niya. Nagiging mapagbigay din siya sa mga kalaro niya. Nagiging mapagbigay siya sa mga klase niya. Bakit? Nakikita niya, magulang niya, mapagbigay, matulungin. Kaya matulungin din siya. Pero pag ang isang bata, lumaki siya sa isang tahanan, nag-aaway-away, nagiging palaaway rin. Yes. Kasi nang nakakalakihan niya. Oo nga. Na walang ayaw, hindi nagpapatalo. Nakakalakihan niya, ayaw rin ng patalo. Nakikinig mo ba kayo lahat? Kaya nga mga kapatid, mahalaga, yung kapayapaan magbuhat sa puso't kalooban. Kasi yung kapayapaan ng Diyos ay galing sa puso't kalooban sa magitan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya pag meron mga kapayapaan ng Diyos, madali kang makasundo. Pero yung mga taong walang kapayapaan sa kanilang puso, lagi nagdadala ng kabuluhan yan. Kasi sa kanyang kaibuturan ng palang puso niya, magulo na. Minsan kaysa pagkitungo niya, lagi puro gulo dala. Kaya walang kapayapaan. Nakikinig mo ba kayo lahat? Mga kapatid, hindi ko naman sinasabing lahat, meron lang. Pero ang pinakamahalaga nga, ay talagang mas makita natin yung puso't kalooban natin. At peace with God, tapos merong peace of God. At itong peace na ito ng Panginoon, kapayapaan, katiwasayan, ng Panginoon sa ating mga puso, ito rin ang ating ipapalaganap. Nakikinig po ba kayong lahat? At magiging mapayapa, saan man tayo pumaroon, dati tayo may dalang kapayapaan, katiwasayan. Amen po ba? May dala lagi tayong pag-ibig, may dala tayong pagkakaisa. Bakit? May kapayapaan sa puso't kalooban. Are you listening? Kaya nga mga kapatid, tulad ng aking binabanggit, ang kapayapaan ay natatanggap, yung talagang walang hanggang kapayapaan, galing lang kay Lord. Kaya mahalaga that you remain with Him. You remain in Him and you remain with Him. Dapat manatili tayong lahat kay Lord. Kasi pagka medyo lumiligwa ka, lumilinis ka na, nawawala yung kapayapaan na yun. Kaya tingnan niyo yung mga taong nag-backslide. Isa natatakot sila. Didingin pa ba ako ni Lord? Nawawala yung kapayapaan kapanatagan. Bakit? Kasi medyo lumayo sila kay Lord. Kaya minsan hindi maging sila. Pag ako ba'y tumawag ngayon, didinggin pa ba ako ng Panginoon, nawawala na yung kapayapaan na yun. Bakit? Kasi hindi sila nananatili. Mga kapatid, manatili ka kay Lord. Amen ba? Amen po ba? Kahit na minsan may mali-mali ka, nagkakamali, nadadapa, bumangon ka lang. Manatili ka, Lord, tulungan mo ako dito, hindi na ako maling madapa. Panginoon, gawin mo, bigyan mo ng matapat ng puso, Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, mahirap mamuhay sa kabanalan. Ang kabanalan, bigay ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ang kabanalan hindi mo ginagawa. Ang kabanalan galing sa Kanya. Tapos yung kabanalan na yung nagaling sa Kanya, yun lang ang ipapamuhay mo. Kaya kung ikaw may lumalakad sa kabanalan at katuwiran, hindi ikaw yan. Binigyan ka niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ka matalino kasi binigyan ka ng katalinuhan. Pero yung katalinuhan di galing sa iyo. Amen po. Nakikinig po ba kayong lahat? Yan ay bigay sa iyo ng Panginoon. At kaya lang na-enhance yan kasi nadadagdagan pa through the years. Na-enhance, na-develop, na-cultivate yung katalinuhang bigay sa iyo. Amen po ba? Kasi alam nyo, kaya natin sinasabi yan, sa ganun walang pagmamalaki sa Diyos. Yes, amen. Kasi kapag hindi mo na-realize na yung kabanalan mo galing kay Lord, sabihin mo, mas banal ako sa kanila. Mas matindi ako sa kanila. Sila nga, mga ganito.
Pero hindi mo na mamalaya, nagiging chismosa ka na, hindi na rin kabanalan mo. Nakikinig mo ba kayo lahat? Kaya, nakikinig mo ba kayo lahat? Kaya dapat ma-realize sa akin ang kabanalan ko galing kay Lord. Kaya ako banal dahil sa Kanya. Amen po ba? Kaya ako matuwid dahil sa Kanya. Amen po ba? Kasi sa malakat madali, pagharap natin sa harap ng Diyos, walang matuwid kahit isa. Naging matuwid tayo dahil kay Jesus. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Dahil sa Panginoon, kaya tayo pupunta sa langit, kaya tayo pagbubuksan, dahil kay Jesus. Hindi dahil sa akin. Pag ba nasa pintuan ka ng langit at bakit kita papapasukin dito, eh kasi banal ako sa lupa. Pagka ganun ang sagot mo, kapatid, impyerno na. Nagiging pa po ba kayong lahat? Bakit? Kasi sa langit, walang papasok na mayabang. Amen po ba? Ang pagpasok sa langit dahil kay Jesus. Kung marami ka man nagawang mabuti, dahil kay Jesus. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga, sa kapayapaan ating tinatamasa, walang kapayapaan pag wala si Lord. Ang kapayapaan at kapanatagan, nagbubuhay sa Panginoon. Kaya you need to remain in Him and you need to focus on Jesus. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, ano mang problema, sigalot, ano man mga problema yung dinadaanan mo, focus on Jesus. Sapagat pag nakafocus ka sa Kanya, mas malaki siya sa problema. Amen po ba? Meron ka bang mga sama ng loob at tinanakit? Focus on Jesus. Ang maghahari sa iyong kapayapaan, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagpapatawad, at yun ang dumadali sa iyo, yun din ang mai-release mo sa mga taong nangangailangan sa iyong paligid. Amen po ba? Mga kapatid, mahirap magmahal, mahirap magpatawad, lalo na sa mga kaaway. Mahirap po yan, mga kapatid. Pero mga kapatid, meron yan si Lord na bigay sa atin. Amen po ba? Sige, palagpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Panginoon, bigyan mo ko ito, paglalayaan mo itong pag-ibig na ito, itong forgiveness na ito, mag-manifest sa buhay ko at siyang maipadama ko sa mga tao sa aking paligid. Mga kapatid, kung sa atin po, hindi. Talagang tayo po very limited. Pero salamat, galing yan kay Lord. Maging ang kapayapaan ng ating puso't kalooban, galing sa Panginoon. Kaya nga, remain in Him, focus on Jesus, and pray unto Him. Manalangin ka sa Kanya. No, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Just pray. Tingnan mo, pagka magandang buhay, panalangin mo, na napapangibabawan nito lahat ng mga lalaki ng buhay mo. Amen po ba? At nakikita mo ang mga magandang bagay na nilalaan ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, para sa abundance of peace, you need to exercise the wisdom of God. Merong karunungan galing sa Panginoon. Kasi ang karunungan galing kay Lord, ayon sa James chapter 3, verse 17 to 18, ang karunungan galing sa Panginoon, nagbibigay ng kapayapaan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kapag ka ang karunungan nasa isang tao, nagdudulot ng kaguluhan, nagkakababahagi, that is not of God. That is not of God. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi ang karunungan galing kay Lord, nag-unite. Nagbibigay ng pagkakaisa, nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan, walang takot at walang pangamba. Kaya mag-iingat mga kapatid, kasi minsan ang kaaway nagdadala ng karunungan hindi galing sa Diyos, galing sa Kanya, galing sa sanlibutan. Pero ang karunungan galing sa Diyos, peaceable. Sabi ng James chapter 3, nagbubunsod ng kapayapaan at pagkakasundo. Amen po ba? Ang karunungan galing kay Lord, nagpapakumbaba, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya mga kapatid, hayaan natin, ang exercise natin ay ang karunungan galing sa Diyos kasi ang resulta ng kapayapaan, pagkakasundo, pagkakaisa, kahinahunan, pagpapatawaran. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig pa, magsabi ng amen. Kaya sabi ni Francis of Assisi, ito ang kanyang sabi. Sabi niya, O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyayang lakas na hindi ako yung inaaliw, kundi ako yung umaaliw sa kanila. Sabi niya, bigyan mo ako ng lakas. Sabi niya rito, to be understood as to understand. Hindi yung bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, na hindi ako yung inuunawa, ako yung umuunawa. Yun. At sabi niya, hindi ako yung naghahanap na mahalin niyo ako, kundi ako yung nagmamahal. Bigyan mo ako ng pagmamahal.
Kasi may mga tao, hindi nila ako mahal. Hindi nila ako inuunawa. Pero si St. Francis of Assisi sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako na maging maunawain ako. Kesa akong inuunawa. Bigyan mo ako ng lakas para ako ang umaliw sa kanila kaysa akong inaaliw nila. Amen po ba? At sabi niya, yung ako magmamahal kaysa yung sinasabing mahalin niyo ako, bigyan mo ako ng lakas na mahalin ko sila. At ang sabi niya ganito, for it is in giving that we receive. Bakit? Kasi pag minahal ko sila, mamahalin din naman nila ako. Pag inunawa ko sila, unawain din nila ako. Kasi po minsan baligtad. Minsan gusto mong unawain ka, pero ikaw ayaw mong umunawa. Gusto mong mahalin ka, pero ikaw ayaw mo silang mahalin. Magmahal ka, tiyak makakatanggap ka ng pagmamahal. Umunawa ka, tiyak mo makakatanggap ka ng unawain ka rin. Magpatawad ka, kita mo patatawarin ka rin. Bakit? Kasi nagtangin ka. Amen po ba? May pagkaka natin ang tangin. Amen po ba? Kapag ganito po ang larangan ng ating buhay, meron tayong kapayapaan ka pala. Kasi maraming mga tao naghahanap talaga. Pero si St. Francis, ibang siya, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-ibig para mamahal ko siya. Pag namahal ko yan, mamahalin din ako yan. No, kasi ang ano kasi dyan, ang problema kasi dyan, yung iba, lagi naghahanap sila na ako muna mahalin nyo bago kayo mahalin. Pero si St. Francis hindi, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas at biyaya para mamahal sila. Pag minahal ko sila, in return, mamahalin din nila. Pag inunawa ko sila, darating time, uunawain din nila. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, mas mapalad mas mapalad yung umuunawa kaysa sa inuunawa. Amen po ba? Amen po ba? Pag ikaw yung laging umuunawa, ibig sabihin, mas matured ka sa kanya. Mas matured ka. Nakikinig po ba kayo lahat? Tingnan niyo po sa pamilya, yung mga magulang, mas malawak ang pangunawa. Bakit? Mas matured sila. Hindi naman sila magiging magulang kung hindi sila nag-mature ng gano'n. Amen po ba? Mas malawak din yung biyaya nila, yung pag-ibig nila. Sa kanilang mga anak, mas malawak. Bakit? Kasi mas mature sila. Ganon din sa mga pangunawa. Nakikinig po ba kayo lahat? At kapag ganito po ang ating paglakad at pamumuhay, mga kapatid, mararanasan po natin yung kapayapaan ng Diyos. No? Walang magiging problema, at kung meron man maliliit lang, madaling masolusyonan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, isang bagay bilang lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang sa paglilingkod sa Panginoon, talagang kinakailangan mong unang umunawa. Kasi, siyempre, ikaw ang mas mature. Kaya ikaw ang mas mauna. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At bilang lingkod ng Diyos, ikaw lagi ang pinauuna ng Panginoon sa mga dadaanan. Ikaw ang leader. No? Kaya tingnan niyo yung mga nagpapastol ng tupa. No? Talagang sa simula, ikaw lagi ang mamumuna. Ipiprepare mo yung daan nila. Aawiin mo yung mga daan nila. Kaya ikaw muna makakaranas. Nakikinig pa po ba kayo lahat? At kapag hindi mo naranasan, give up ka, hindi ka talaga deserving as leader. Kaya mga kapatid, hindi ko masarap magpastor na mahirap. Mahirap. Pero ang lagi kong sinasabi, pag tinawag ka dyan ng Panginoon, kaya mo. Pero pag hindi ka talaga tinawag ng Diyos, ni Lord, give up ka talaga. Kasi ang pastor parang masarap tingnan. Pag linggo, nakadihis, nangangaral, nagsisermon, pinapalakpak yung mga tao. Pero sa likod, marami rin problema. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi lahat magandang comment sa iyo. Meron mga hindi magandang comment. Meron masasaktan ka. Amen po ba? Nakikinig. Andiyan po ba kayong lahat? No? Ang mga pastor, tao rin yan. Katulad natin, tao rin. Nasasaktan din. Natitiso din kami. Nagtatampo rin kami. Kaya lang, hindi namin pinagtatagal. Nakikinig po ba kayong lahat? Nasasaktan din.
Amen po ba? Pero hindi kami nananatili doon sa mga pangit na kalalagayan namin. Amen po ba? Nagtatampo, nagtitisod, pero hindi nagpapakatisod. Nakikinig po ba kayong lahat? Marami rin ako mga sitwasyon sa buhay ko na offend ako, natisod ako. Pero sa biyaya ng Diyos nalampasan. Kasi pagka hindi mo nalampasan, imbis na umangat ka ng umangat, pababa ka ng pababa. You need to overcome. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kayo nagpapasimula, yung mga associate pastor namin, mga pastor namin, marami silang pangako. Bro, maglingkod ka lang, ganito. Suporta kami sa'yo. Pero nung naglingkod ako, hindi sila sumusuporta. Pero ganun pa man, Panginoon, di ako naglingkod sa kanila. Ikaw ang tumawag sa akin, hindi sila. Amen po. Kasi pagka doon ka nag-dwell, panghihinaan ka ng Lord. Kung pa naman mga taong to, mga pastor pa naman, mga ano pa naman, tapos nangayon yung tumutupad. Mga kapatid, kay Lord tayong lahat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Masaya pa magsabi ng amin. Yung pangatlo mga kapatid, para sa abundance of peace, dapat meron tayong attitude of peace na patuloy na dumadaloy sa ating mga buhay. Dapat ang attitude natin, kapayapaan lagi. Pagkakasundo, pagkakaisa, no? Katiwasayan sa harap ng Diyos. Amen po ba? Kinakailangan mo ng kapayapaan galing sa Panginoon. At laging think peace. Lagi ang kaisipan mo, kapayapaan, katiwasayan, kapanatagan. Nakikinig po ba kayong lahat? Paano mangyayari ito? Magtiwala ka kayo. Yes. Sabi na aklat ng Isaiah 26 verse 3, sabi, lahat daw ng mga taong ang kanilang puso't kaisipan nakatuon kay Lord ay magkakaroon ng kapayapaan. Kasi nagtitiwala sila sa Panginoon. Basahin ko lang yun sa Tagalog version. Ito yung sabi. Medyo yun na lang inadlig ko lang yun. 26 verse 3, sabi rito. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Isaiah 26 verse 3. Na yung mga puso't kalooban na nakatuon sa Panginoon, nagkakaroon ng kapayapaan kasi nagtitiwala kay Lord. Mga kapatid, entrust everything to God. Huwag kang magulumihan. Huwag kang mabagabag. Ano man ang dinadaanan mo, meron ka bang pakikibaka sa sakit karamdaman, hindi mo ba alam ang mangyayari sa araw ng bukas, meron ka bang mga pagkakautang, meron ka bang mga pangarap na hindi mo pa naaabot. Entrust everything to God. Huwag kang matakot. Si Lord, inaayos niya ang lahat sa buhay ng kanyang anak at ng kanyang mga anak. Amen po ba? Lagi niyang tinitingnan ng lahat na ito'y mangyari sa mabuting kapanahunan para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dapat ang attitude natin, attitude of peace. Kung nasaktan man tayo, magpatawad tayo. Amen po ba? Kasi sabi naman ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Kaya tayo, para sa kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon, ang lagi nating lakaran, magkaroon tayo ng forgiving heart, understanding heart, loving heart. Kailangan yung lagi tayo. Kasi tayo ay binigyan ng Panginoon ng kaisipan ni Kristo. At ang kaisipan ito magdadala sa atin sa mga kapayapaan at kapangyarihan ng buhay. Dalawa na lang po mga kapatid. Ang isa pa, we are called to a life of peace. Tinawag po tayo para sa kapayapaan kasi isang buhay na mapayapa. Amen po ba? Hindi tayo tinawag sa kaguluhan, tinawag tayo sa kapayapaan. Hindi tayo tinawag para sa mga maraming problema, kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kaya lahat na nabibigyan at napapagandang lupa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, lumapit ka sa Kanya. Ano mga kabigatan mo? Pumunta ka sa Kanya. Pagpatahingahin ka Kanya, bibigyan Kanya ng kapayapaan. Anak, akong bahala sa iyo. Huwag kang mabahala, huwag kang mapagabag. Lahat ng mga kaya nasabi ng aklat ng Peter, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Yung lahat mong alalahanin, tiwala mo sa Kanya, sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya mga kapatid, itong mga bagay dito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Colossians 3:15, let the peace of God rule in your heart. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa inyong puso. Mga kapatid, tiwala ko sa Panginoon. Pero mga times, talagang we are out of control. Hindi na natin kontrolado. Hindi natin kayang ayusin. Pero ilagak natin sa kamay ng Panginoon. Ayusin ng Panginoon para sa atin lahat. Amen po ba? And of course, yung panghuling nais ko pong bigyan ng pansin para sa kapayapaan ng Panginoon.
Yung panghuli, enter into His presence, kasi doon sa presensya ng Diyos, there is peace and there is joy. Amen po ba? Doon mo lang matatagpuan ng tunay na kapayapaan. Every time na nagugulumihanan ka, maraming parang bumibigat, parang hindi mo na alam paano mangyayari, ano ba ang kainatan nito, just come into the presence of God. O hayaan mo doon sa presensya ng Diyos, mag-umapaw yung kapayapaan na bigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? At lumakad ka sa buhay nito ng may kapayapaan. Yung mga taong may kapayapaan, tingnan mo kahit na maraming problema yan, hindi mo makikita. Laging nakangiti yan. Amen po ba? Na hindi mo napapansin na meron din pala mga mabibigat na dinadaanan. Pero nakangiti. Bakit? Kasi ang nagmamanifest sa kanya is the peace of God. Mga kapatid, meron tayong kapayapaan galing sa Panginoon, mga kapatid. At ayaw niya tayong nabibigatan, nag-aalala. Inulog mo sa Panginoon, nakikinig siya, nag-aalala siya. At isang bagay na nais ko laging sabihin, sa araw-araw, inaalala ka ng Panginoon. Gusto ni Lord mapayapa ka. Amen po na. Gusto ni Lord mapayapa ka. Gusto ni Lord ang buhay mo matiwasay. Amen po ba? Gusto niya mananagumpay ka. Hindi ka madaig na namang problema, mga kagulumihanan, mga kabalisahan, mga pagkatakot sa buhay nito. Huwag po natin hayaan yun ng mga ibabaw. Hayaan natin mga ibabaw ang kapayapaang bigay ni Lord para sa ating lahat. Amen po ba? Sa ipang lahat tayo mukhang kumigay, tayo po ay manalangin sa umagang ito. Thank you, Jesus. Kapatid, sa araw nito, ano mang mga kabalisahan mo, ano mang mga alalahanin mo, ano mang pumapagabag sa iyo, ilagak mo kay Lord. Itiwala mo siya. Sapagkat si Lord ay gumagawa ng mga bagay-bagay for your good, para sa ikabubuti mo. At patuloy siyang gagawa ng mga bagay-bagay para sa ikagaganda ng mga araw ng iyong buhay. Usan mo lang ang puso mo sa Kanya. Pumunta ka sa Kanyang presensya, manalangin ka, tingin mo ang Kanyang mga salita, sapagkat ang kapayapaan niya ay sumasayo. Kapag mayroon kang kapayapaan sa buhay na ito, mas madali kang makakarating sa mga tagumpay ng buhay mo. Mas lalo kang nagwawagi, mas lalong gumaganda, umaaliwalas, kasi lumalakad ka ng may kapakumbabaan at mayroong kapayapaan na bigay ng